Hello! Kumusta? Welcome pala sa my YouTube channel ko. Kung nanonood ka sa video na to, huwag mo palang kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko para maging updated ka sa mga video ko na i-upload. Salamat! So, ang magiging topic ko pala ngayon ay tungkol naman sa pagiging isang speaker, yung pagsasalita sa harap ng maraming tao. Kasi isa ito na kahinaan talaga ng isang tao, yung magtutok ka sa maraming tao, sa harapan ng maraming tao. At yun ay ang kahinaan ko din noon. Pero ngayon medyo kapal na mukha. So, kasi nagkaroon ako nito. Sa pagtutok ko, pagiging speaker sa mga office ng isang company, nagsimula lang noon, sumali ako kasi kasali ko talagang kailangan talagang tigil ko na kumita ng malaki, kaya ako sumali. Tapos di ko naman alam na kailangan ko mag-talk. Di ko rin naman alam na para daw lumaki ang grupo ko, kailangan ko matuto mag-talk harapan ng madaming tao. So, umpisa talaga, ayaw. Kahit naman sino, napakahirap tumayo sa maraming tao sa harapan. Lalo na kung ikaw ay mahiyain at hindi ka pa sanay. Tulad ko na mahiyain talaga ako dati. Tapos, hindi talaga ako sanay nung makausap maraming tao. Lalo na kung nasa stage na. Diba sa school dati, naalala ko sa school, kapag nagkakaroon ng recitation na yung mga student, tinatawag ng teacher, hindi maitago mo yung ulo mo, tinatago mo na hindi makita ng teacher kasi ayaw mo na tumayo ka para ikaw mag-recite. So, ganun talaga ako noon. Ayaw ko yung nagkasalubong ng mata namin ng teacher ko kasi baka ako yung tawagin kasi paunahin mag-recite. Lalo na pag hindi ko alam yung sabihin. Kaya doon pa lang, takot na ako. So, nakasanayan ko na yun hanggang sa lumaki. Tapos ng pag-aaral. Hanggang sa nagtrabaho. Sa trabaho naman, ganun din. Hanggang sa trabaho lang. Hanggang sa napasok na ako sa industry ng MLM. Ganun sa kasi malaki ang kitaan talaga sa MLM business. Masok ako, nag-invest ako. Hindi ko lang alam din na kailangan ko pala mag-talk. Pero talagang dahil meron nga kami mentor, pinush talaga kami. Sa umpisa talaga grabe. Nakakatakot talaga sa harap ng maraming tao magsalita. Kasi imagine mo, maraming tao tapos nasa stage ka. Salita ka ng salita, di mo alam mo iniisip ng mga tao at maraming mata nakatingin sa'yo. Kaya nung time na yun, first time ko talaga magsalita, sarap. Talagang binilisan ko talaga na matapos yung sasabihin ko. Dahil ilang na ako sa mga tao nakatingin sa akin. Pero ang nangyari, sabi ng mentor namin, ituloy-tuloy ko daw. Siya mismo nagpatuloy-tuloy sa akin, talagang pinatataya ako sa harap ng maraming tao. Ang ginawa ko naman, sunod lang ako ng sunod. Hindi ko naman malayan. Nakasanayan ko na pala, tapos na parang nakumpay ko na yung takot. Sabihin, natanggap ko na at nawala yung takot sa harap ng maraming tao pag nagsalita. Tapos ang ginawa ko, inaral ko ang mga sasabihin ko para sa ganun, pag nasa harap ako ng maraming tao, alam ko yung sabihin ko. So, isa lang pala na bagay bakit tayo natatakot pala marap tayo kasi hindi natin alam kung sasabihin natin. Kaya ganun, natatakot tayong umarap. Isa dun sa talagang nanginginig yung tuhod ko. Pero wala akong choice, kailangan ko labanan baka magkulap pa harap ng maraming tao. So, pero ang ginawa ko, talagang tinuloy ko siya. Halos araw-araw ako nagtutok na. Hanggang sa na-master ko siya. Saan nagtutok na ako lagi sa maraming tao. Kaya hanggang sa kuha ko nga itong award na nagbilang isang speaker na nagsasalita maraming tao para paliwanag yung negosyo. At araw-araw ginawa ko na siya.
talagang nasasanayan ko. So, doon ko napatunayan na ang takot pala nasa isip lang natin. Kailangan lang natin talaga i-conquer siya. Kailangan lang talaga natin yung takot natin ay kalabanin natin para matalo natin. Kasi ang pala, sarili lang din pala natin ang kalaban natin. Kaya tayo nahirapan din na hindi nag-grow. Kasi yung mga kinakatakutan pala natin, hindi natin hinaharap. Pero kung mga kinakatakutan natin, harapin natin, lalong-lalo na kung ito ay para sa future natin, para tayo mas lalong gumaling, kailangan pala talaga natin harapin ito at i-conquer siya, labanan, at kailangan talunin mo. Huwag ka rin susuko hanggat hindi mo siya na tatalo. Ay, sarili mo lang din yun. Ikaw lang din naman ang makikinabang nga, hindi naman ibang tao. Ito ang ginawa ko. Ngayon, ito pa rin ako minsan-minsan. Mayroon mga halagang probinsya din. Ito pa rin ako. So, tuloy-tuloy lang talaga hanggang sa nakasanayan. Tapos kailangan din, importante sa lahat talaga. Naaral mo yung mga sasabihin mo bago ka na sasalang. Kasi ang hirap pag nasa-engage ka na rin, hindi mo alam yung mga sasabihin mo. Doon pa lang, nagkakaroon na ng misinterpret yung sasabihin mo, parang naiilang ka na. Pero kung talagang sanay ka na, alam mo na paano i-deliver kahit na hindi ka na nag-review, master mo na yung sinasabi mo. Mabilis mo siya i-deliver. Kahit nga yung mali na i-deliver na yung tama kapag sanay ka na. Tapos yung, pag wala ka na talaga takot sa mga tao, na i-deliver mo siya maayos, kahit yung mali na tama mo, i-deliver mo siya ng maayos kapag sasalita. So, ganoon lang, na-share ko lang sa inyo. Malay mo rin makatulong sa inyo. Kalimitan talaga ng tao, ang takot talaga ay yung humarap sa maraming tao at magsalita. Kung ikaw ay nasa isang busyo, kailangan mo talaga yung gawin. Yung tutukat na hindi mo kilala, maraming tao, share mo yung opportunity mo, kailangan mo talaga yung gawin. Kailangan mo siya kung pwede takot na yun. Hindi pa rin yung busyo. Lalo na, ikaw nasa multi-level marketing, kailangan mo talaga siguro yung sarili mo. So, yun lang share ko sa inyo. I hope meron kayong napulot na aral. So, bago pa lahat magtapos, huwag niyo kakalimutan ang subscribe. At pindutin nyo na rin yung notification button para maging updated kayo sa mga video ko. At i-share nyo na rin yung video na to kung meron kayong napulot na aral. Salamat!